talagang ng kasakit eta mo balo makanan tayo labanan yung problema, yung pagsubok natin tambiya kanita po. Pero anyang i-Lord tinanggap tayo, akilala tayo king kakatampong din na makapaisip ka namo kung bakit alagpasan tayo in ganang pagsubok na ating tamang yun. Kasi po, Lord, alin na paboren na ating magaring matsura kaya katam. Kasi balo na anak tayo, andyan mga nanong ko pakarok kanito once na tinanggap mo yun. Gawan tana kong bayan po. So, metong pa kang dahilan metong pang bagay po na king kakatang mundo po ngayon ng karakal problema ang dadala ng kakatang mundo ngayon po. Na siguro po atin yung reason, Lord, and atin yung purpose kung bakit malayari yung kakatang in pagdala ng tao po ngayon. Kasi po rin na ating magbayo eh. Although ikata po, kita naman po kung ano yung pamagbayo na nakakita po na. For example, po yung social media na nangkarakal mamaos ng Lord ngayon. Kasi yung problema ito talagang makakatakot na, di ba po na Lord, subukan ng by one yung biyada rin tao ng pamamagitan ng diretang malalyaring mga tsura po kayong kakatamin din po. So, makantaya ka kay Lord kaya katama po na nagawan ng bayo yung eganagana. Yung eganagana para kaya katama po na. Ana po kaning Isaiah 40:31-10. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga bagong lakas. Sila'y kailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga kapagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Di ba po ng kanya po na once na atyuni ilod kaya katamo at yung tanang panibayang kasidanan na nadalang po na nung kanita po magkasakit ang puking talagang sobra tamo kay na po. Pero once na anyang atang ay Lord, yung kasalanan na alitamo ado binasa kanito paparans na kaya katamo ni ko ni. Siguro ng Lord bala mo burin na maging tamo mo ring kalupaning agila di ba na talagang matas siya yung agila matas siya sulag po talagang masikan niya. Then, aliya mo rin po papagaling mo itong agila. Mga tempo rin ang magaling doon. Kaya katama na, alita mo panginanood mo po. Kasi, isang atsuta na kang Lord, alita na panamdaman yung pagal, po, alita na panamdaman yung problema, pagsubok. Kasi wala mo na itong tana mo rin agila, so atsuta na kang Lord, itong matasta na mo rin po sulag po na po. Alita mo basta-basta papagal na po. Yung kailangan tamo mo talagang kaya po kung kaya tamo biyang gawan kailangan biyas tamo kung manayan po. Kailangan biyas tamo manaya kung namin buhay ng Lord kaya katamo kailangan natin tamong hope at yung tamong pag-asa kung kaya tamo biyang yung tamong alita mo basta-basta susuko di ba? Mas at so tama Lord, alita na po kailangan sa iyo kasi Lord burina karang anak na dahil anak ta na alita na paboren sumuko. Once no anaping pastor na di ba po na ingpya ko paboritong part ng Lord kaya katamo isang magkasakit na di ba po kasi karin mismo karin niya kikilos ilad isang balo ng wala na ko ingka pangyari na bakit na po kaya katamo na po kining
sa Korinto 5:17. Kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Po, bayong kahit bayong nilalang tana, ikiatamong pas ala niya po ne ang anyang tinanggap ta ni Lord na nung dati makasalanan ng tamo sa tamong kasalanan kaya tamo din. Ala na nga po ito na once na tinanggap tayo Lord kaya tamo din kahit bayong creation tanang bay tanang nilalang na po. We are new in Christ, di ba po? Na alata ng problemang isipan, alata ng pagsubok na pagdalanan, atin man, agyutaning labanan kasi at yun Lord kaya namin po. Ay, po kaning taga Roma 8:18 sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito ay hindi dapat may tumbas sa kaluwalhatiang mahiyag sa atin. Yun po. Kailangan ingin panahon ini nakatamo kahit po niya pagtitiis nakatamo sa pagdalanan. Pero Lord masyado yung malugod kaya katamo niya. Alitano paboren na ining panahon ini alitano paboren na lalo tamo kung magkasalit na. So, mataya lugod Lord kaya katamo. Andiyan kaya katamo kasalanan minsan atin tamo nga gawang mali. Pero Lord, alin na paboren na mag-stay ka rin atin natin niyang gawan at kung atin niyang gamitan at tao para mo bilawat ka kasi bayawan. Mga tao kalugod Lord dahil balo na tinanggap tani, tinanggap mo niya. Gawan niya nakapamuring bayo. Kaya panlaway na. Po ganing episode 4:22. Ito yung iwan tungkol sa paraan na inyong pamumuhay na nakaraan. Ang dating pagkataos na sumama ayon sa mga kaalayan ng pandaraya. Yun po. So, nung atsutan na po kan Lord, lakotan na po in kasamaan, lakotan na in kamalian, in kaya tambia. Alitane masyadong pupuretan ng kaya tamang sarili kasi agwitan na tinanggap ta ni Lord kay magbalik ta pang kasamaan. Masyado ta ng alitaya mo pupuretan niya tamang sarili at the same time ilag pupuretan taya mo rin. Ano po? So, kailangan po once na tinanggap ta ni Lord, lakotan na po itang kaya na. Although masakit, yung kaya ka masakit na kalaban tamo po kasi kaya katamang sarili, di ba po? Na kaya katamang sarili, kaya katamang isipan. Kasi, isarili tamo, agita ng puritan eh. Pero kapag patsain kaya katamang sarili, lumiya tayo lang Lord. Diyan anong purait pa yan, alita niya agawa, di ba po? And kitang katugin na pong 4:23 at kayo magbago sa espiritu ng iyong pag-iisip. So, kailangan yung kakatamo mo rin pong pamanisip. Kailangan atin niya mo rin pong pamagbayan eh. Na nung pamagbayo tamo po kanita talagang kasamaan. Kayan tanya po ito na palitan tanya po ito. Palitan tanya po yung kinakamang pamanisip kanita. O po yung pamanisip tamo kanita. Na sobrang mali ang pandawa ng Lord in pamanisip tamo po kanita. Po. At kayo mga biis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Dapat itamo po kayo na umasta tamo na bayo tanong nila lang na kaya din kaya tamang din.
kita mo Kristiyano tamo dapat akit dahil kaya katang pagka-Kristiyano karang darang alawang tao na dapat bilang Kristiyano bilang tinanggap tayo kaya katang ginuking kaya katao biya kailangan akit ditang pamagbayo na atin tamo buking kaya katamo sarili na kasi matsura po kasing akit na tinanggap mo yung Ginoo king kaya katamo biya kay itang old pa mo rin nga akit da kaya katamo di ba po kailangan once sabi na kalupalupan yung sinabi ko na din na once na tinanggap na niya po nanggap ta niya po yung Lord nga tambia kailangan yung bayong hinakit daw dapat bayong i-rents bayong rents na bayong camping bayong bill mga nito dapat mga tanay nga akit na kaya tamo na alala nitang i-rents marulyo i-rents mga niya dan ala niya pita dapat mga i-rents talagang talagang midkay niya ng Lord mga niyan sinurrender na mga niyan dapat mga ditangakit dahil and then kini pong kawikaan 23:18 sapagkat tunay na may kagantihan at ang iyong pag-asa ay hindi mahiwalay. So, una, ing gantimpala, ing ganti ng kinakatama din mo. Itang pag-asang alita mo akang pagkanitaw. Wapin itong paranas ng Lord kinakatama ito. Ay pa po yung sinabi mo din, alita mo po mawawalang pag-asa. Kasi, Lord, at tinatatan niya pong gawin kinakatama po na ating niyang surprise, ating niyang reward na ating makalaan kaya katanda po. Yung kailangan tamo po talaga is magpatuloy kung ano itang asimulan tamo na kaya Lord kaya katanda po. So, yung kana kong last verse din pong Payag 21:5. At yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay at sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Di ba po? Ang kanyang pakiramdaman na ating niyang gawang bayong kinakatang biya Lord, di ba po? Na talagang tapat ya at kung tunay na yung tapat po siyang diyang baliktaraming tapat ya pamurin. Sige po, baliktar niya po yung tapat. Di ba tapat ya pamurin? Mga tayo po kalugod, Lord, kaya katama. Na diyang mga lalim niya baliktaran yung tapat ya pamurin kaya katama. Di ba? Mas balitan niya. Tunay ya, kung faithful ya kaya katama. Di ba po? So, ano pa yung pantunan tamo kaya katama. Di ba? Kung aliwa mo, dapat Lord mo talaga yung kaya katama. Kailangan 'di ba po na kung hindi tayo masalimutan subukan tayo lumapit kay Lord alikana po buburing gawan tayo pong bayan na po. So ito po netong po karang akay ko karin ato po ng pwede na keng kana akong biya although kaya kayo mo rin po kaya na once na nilapit kay Lord alitang po mo pa rin. Di ba po? Kasi netong pa po karang kasi naakit po karang adi pa po may ang Lord po na sabi daw mga yan masilag po sumisiba ako po to masilag po to mga yan di ba pero alida po balo na into na kaligayan po ang Lord kaya mo po di ba po so ito po ang kanya mo po karin yung kana kong message kailangan tamo mo po talagang kaya niyan magtiwala tamo na agyo ng i-Lord kaya katamo. Ira mo po. Amen. Amen. Okay. Thank you, Bro Renz, kang impromptu message. Amen. Atin, ay, maniwala ko pa rin natin pa rin leading in Lord. Kaya kang share gama kanta. Naka-bless siya pa rin. And atin tayo namang bayong kay Pulot. And atin kumikit na verse, sabi na kaya Isaiah 43:1, I am doing
something new. I'm doing something new, a roadway in the wilderness, rivers in the desert. I will make a way for you. Alam mo, kaya, bala mo assurance siya that God will work for us kahit na makana niya kayong posibleng situation tamo. Kahit na makana niya kakomplikado para kaya katamo. That God will, sabi na, God will make a river in the desert. Diba? So, meaning, hanggang makana niya kayong possible ng meto nga paralan, He will make it for us. Na only if we trust, only if we believe. Isaiah 40:31, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and grow and not grow weary. They will walk and not be faint. Now, one of the most powerful verses in the Bible that promises us that if we put our hope in Him, itang strength mo, di ba kasi yung eagle, isa yan sa pinakamalakas na animals in the world. And yung pagka-describe sa Book of Isaiah, nung strength na ibibigay sa atin ni Lord, ganun kalakas daw. No? Kung gaano kalakas yung strength ng isang eagle. Kasi yung eagle, malaki yan, kahit na bird lang yan, malaking bird yan. Tapos, malakas siya, no? na kaya niyang pumatay ng ibang malaking hayop. No? And God demonstrates the strength na pwede niyang ibigay sa atin kapag tayo nagtiwala sa Kanya. Gusto lang niya magtiwala ka, di ba? And put your hope in Him. Kasi kapag pinut mo yung hope mo sa sarili mo, you will fail, you will lose your strength. But if you put your hope in God, sa ginagawa mo, hindi ka mawawalan ng strength. May unleashed strength ka kapag binigay mo sa Kanya yung hope mo. Yun yung sinabi niya doon sa word, no? And, yun nga, therefore, sabi sa Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Kung naalala niyo yung kanta na Old for New na Hillsong, ito yung tinutukoy niya, no? Na kapag na kay Lord ka na, you're a new creature. Hindi na ikaw yung dati, sabi nga ni Bro Lance kanina. Hindi na ikaw yung dati na nagtitiwala ka sa sarili mong kakayahan sa mga bagay na ginagawa mo. Ngayon, kung dati ganun ka, ngayon, you rely on the strength of God. No? And kapag meron kang sufferings, iba na yung mindset mo, hindi na yung dati inisip mo siguro kaya ka nagsasuffer kasi malas o kaya may ginawa kang hindi maganda. Pero iba kasi yung teaching ni Christ doon. Kapag meron kang suffering, it's either God allows it for you to happen, to experience para matuto ka, or consequence yun ng gawa mo. Ganun lang siya, no? At bandang huli, He will turn things around for your good kahit gaano siya kasama sa paningin natin. Kagaya ng pandemic, no? Have you ever thought na baka yung pandemic na to, God is making us new, di ba? He is transforming the world. He is transforming us. Ibang perspective kasi yan eh. Yung ibang tao, pananaw nila sa pandemic, masama, sakit, crisis, di ba? Which is all true naman, no? Pero as Christians, God is invoking us right now and encouraging us to think straight na ibahin natin yung pananaw natin na yung pandemic baka ginagamit na ito para i-transform tayo. Pwedeng ganun yung perspective natin, pananaw natin sa nangyayari. Kung dati kasi dati convenient naman di ba? Convenient ang lahat, nakakapag-church tayo sa building, alam mo yun, yung nakikita-kita tayo, malaya tayo sa mga gusto nating gawin. But now, si God, somehow, ako naisip ko, baka finifilter niya yung mundo. No? Baka finifilter niya na sino ba tong mga anak ko na kahit gaano kahirap, magpapatuloy sila. No? Kasi ang daling bumitaw ngayon, ang daling bumitaw sa sitwasyon natin na dahil mahirap, may dahilan ka na may excuse ka na para hindi mo nagawin yung ministry mo. May excuse ka na para, Lord, mag-leave muna ako, mag-break muna ako. Pero maybe this is God's way of filtering us, no? Hindi lang dun sa pagtetest sa atin sa ating pananampalataya. Siguro isa to dun sa mga pamamaraan niya para makita talaga niya sino yung willing. Para makita talaga niya sino yung willing magpatuloy hanggang sa huli. No? Dun kasi makita ni Lord yung heart natin eh. Hindi naman dun sa mga pagkakataong masayang lahat, hindi naman sa pagkakataong convenient ang lahat, kundi dun sa mga pagkakataong nahihirapan ka na pero pinipili mo pa rin magpatuloy. No? So yun, if we are new in Christ, hindi lang yung
hindi lang yung pagiging title ng Kristiyano yung binabago niya, kung hindi pati yung pananaw mo, pati yung pag-iisip mo sa mga bagay-bagay, kasi diyan mag-uumpisa ang lahat. Kung di mo iisipin, kung di mo lalagay sa isip mo that you are a new creature, you're a new creation, then hindi mo hinahayaan na kumilos si Lord sa'yo. No? Kasi to be transformed is to let God work in you. No? Kung hindi mo siya hahayaang kumilos sa'yo, hindi po tayo magbabago. Kahit na nabaptize ka na sa water, kahit na na-pray ka na ni pastor at lahat-lahat. No? It has to start sa iyo. Kaya nga may free will eh. It has to start with you yung pagbabago. Si Lord, kikilos siya sa iyo, oo. Pero kung hindi ka willing, kung hindi bukas yung puso mo, how will that happen? No? Pero in the end, yung transformation, that's God's power and that's God's work na tayo napakahirap para sa ating gawin. No, napakahirap para sa ating mag-transform. Pero it is through the grace of God. Package na 'yan, 'di ba? Yung sa verse sa Ephesians that through grace you are through faith you are saved by grace, 'di ba? Package na 'yon. Yung transformation is part of that. And it is only by God's grace that we can be transformed into new creations. Okay. Amen. Okay, Sister Jess tapos Bel. Ay, Sister Bel, yan. Siya yung nakikita sa screen. So, ayun po, parang topic ni Clarence ngayon is parang nag-creation tayo ni God, no? So, kunyari, di ba, syempre, sinasabi nila porket na Christian tayo, syempre, born again na religion, pangalan, born again. Sinasabi ng mga tao na, born again ka, ganyan naman ang ugali mo, ganyan ang pananamit mo, ganyan ka magsalita, ganyan yung galaw mo, ganyan. Ganyan ang sinasabi ng mga tao. Laging born again ka. Na, di nila alam na, syempre, di ba, laging sinisisi sa born again or Christian na nakakita sa'yo, parang hindi ka ba nahihiya na dahil sa'yo nadadamay yung mga Christian sa ginagawa mo, kaya yung iba hindi naniniwala sa mga Christian din kapag, di ba, madami kasing, di ba, kapag nag-aaya po tayo, sinasabi ng mga, nahihiya tayo kasi sinasabi ng mga tao na, galing na ako dyan sa born again na yan, sa simbahan na yan, hindi naman nagbabago yung nakikita ko naman sa mga tao, ganyan. Lalo na kay God na, siya, yun nga, anak niya tayo, pero ganun yung nakikita ng ibang tao sa atin, no? So, kaya, at saka, kaya naman tayo baguhin ni God kasi anak niya po tayo, no? Pero syempre, dapat, katulad na sinabi nga po ni Kuya Kimpi, na magsimula po ito sa sarili natin. Kailangan muna natin magkaroon ng faith, tsaka na kay God, and magtiwala tayo sa Kanya kasi, kaya, yun nga, katulad sabi ko, kaya tayong baguhin ni God sa isang ganyan. Snap lang kasi, kaya nang burahin ng memories natin na masama gawin niyang mabuti, ganyan. Pero hindi niya ginagawa yun kasi pag ginawa na yun ng mga tao, uulit-ulitin lang din gumawa ng masama, ganyan, pag pinagbibigyan tayo ni God, lagi, uulit-ulitin lang natin. Pwede tayo magbago. Yun din, kapag sinasabi din ng mga tao na minsan sinasabi din natin sa sarili natin na nagbago na tayo, pero 1 week lang pala yun, 1 month lang pala yun, hindi tuloy-tuloy. Yun, ibig sabihin po nun, hindi ka pa nagbabago totally. Kundi parang nagkukunwari ka lang. Kasi, o kaya, minsan sinasabi natin nagbago tayo kasi kailangan lang natin. Kailangan lang natin, o inutos lang tayo ng pastor, inutos lang tayo ng leader natin. Pero syempre, kailangan natin magbago. Yung lagay natin sa isip at puso natin, kailangan natin magbago para kay God. No, kailangan nating magbago para sa sarili natin. Kailangan nating maging new creation kasi anak tayo ni God na para pag nakakita ng ibang tao na hindi pa kilala si God is maakay natin sila ng madali. Para sa susunod na pag-akay natin, hindi na din tayo mapahiya and para agad na din nila makilala si God. Yun ang parang gusto kong makita ng mga tao ngayon pag sa tuwing nag-aakay ako na gusto kong makita na yung actually dapat hindi naman puro na born again na. Lagi na lang born again yung nasisisi kapag ganyan, pag nag-aaya ka. No? So sana yung mga tao mamulat sila. And syempre, simulan muna natin sa sarili natin as Christian. Simulan muna natin ang pagbabago sa sarili natin bago tayo mag-aya at baguhin ng buhay ng ibang tao. No? So syempre, hindi po madali. Kaya hingi po tayo ng guidance si Lord at hingin natin ng presensya ni Lord sa atin para magbago tayo. Kasi kung sarili lang nga na
po natin, madali po tayong matukso kasi nasa mundo po tayo, meron po tayong kalayaan mamili ng desisyon natin kung kukunwarahin lang ba natin yung pag praise kay Lord or tutuhanin natin. No? Siyempre, tayo po mga tao, kanya, kahit si Pastor, di naman po niya nakikita kung totoo yung talagang gustong iparating ng bawat member sa church, kung totoo yung parang totoo siya nagpe-praise, ganyan. Kung totoo ba talaga siyang anak ni God, di ba? Siyempre, tao lang po tayo, din natin nababasa yung isip tsaka puso ng bawat isa. Pero nga po, sabi nga ni Karen, sa si Lord nababasa na yun. At alam niya po kung totoo tayo sa Kanya. Kaya, yun po. Sana, mahirap pero sa gabay ni Lord, alam po na mababago po natin ang puso natin. Na, yun po. Ako po kay God is reminding us always to depend on Him. Na alita mo po magdepende kay katamo kakayahan kasi masambot mo pa rin po. And when we put our trust to Jesus, ito po talagang 100% na alitan po ma-fail, makanyan as a Christian. And we Christians po na marakalta na po balo din kan kaya katamong Christian life na ito mo yung buwan na Lord po na He wants to be real, ne? Maging tututa mo po. Kasi tutuya po kaya katamo ne? And Jesus wants to give us 101% po itang ikatamo, itang full ikatang buong buo po ne. And ito po, minsan matutukso po makanyan manghina, but he is always there po na pananakatamo po didinan si kanlo makanyan and babalik kaya kayong presensya kaya kanya po. And ano pong kakaiking paramdam na atin tapong Lord na whenever we make mistake o magkulang tamo po minsan na atya pamura po kaya katamo para panalbihan nakatamo and to guide us po ne. And tuto po ita na alindaman po akakit ng aliwa in talagang nanong discern ni puso mo but God knows the deepest desires of our hearts po ne. Tanging ikamo po ang poya ing mikabalo kung na naman po ing hangarin mo o ing buong loob mo ne po. Ito po basta lagi tayong pumanyad guidance kaya kung na po maging desisyon tamo kayong life kayong gagawan tamo pagparitan mo po kung na po makasanting and alin mo itong pang sarili tamo kung aluhan mo rin po in para king kayang kaharian I mean do kanyang salita ne alin naman po tang kabud-kabud mo pin po na mang-akay ka mag-share ka at mag-start po kay self mo talaga ne. And everything follows po. And lagi tayo pong inviting Holy Spirit kang rin tamo po ne na panay tayo pong anyarawan pangadi na ikay nakatamo everyday na dahil na po may pandemic talagang kenta mo po masusubok ne minsan po pagkatang magdili-dili ba yung matutod kung na pong aisip tamo mapagal makanyan but ito pong ang love ng Lord talaga in number 1 na mamantabi po kaya katamo ito mo po. Okay, Sister Res. Mag-agree ko po king sinabi ng Brother Kimpian po kay Sister Biel. Actually, ikatamo we are so blessed ngayon din tayong pandemic. Mapalad tamo kasi din tayong pandemic ikatamo malalam tanak yung Ginoo. Balo tamo yung Ginoo nakatapa rin. Nano man yung malyari nung talagang nanong kalooban ng Ginoo tanggapan ta naman. Pero maski na ning kay Kristiyano kayong panahon na kasakitan, atin pa rin matitisod. Eta sabihan na din tayong pandemic na Kristiyano ka, makanita ka pa rin katibe. Kaya
nung itamo Kristiyano tamo dapat magmatsyag tamo pa rin, magbante tamo, alalawan tamo na kasi ing pandemic kay ni it is a way na in God ta-transform na katamo pong titest na katamo. Nino rin ta-transform na ning Ginoo retang taong maniwala kayo, detang taong kulang faith kayo. Deta rin babaywanan ning Ginoo kaya ang panahon ng pandemic kay ni. Kasi buri na ning Ginoo akit na magbayila rin tao. Masyado na yung maroking yato. Pero ikatamo namang Kristiyano na nakilala ta ning Ginoo, tetest na katamo ning Ginoo nung hanggang no ka rin tamo. Nung hanggang no ka rin ta mag-endure kayong daranasan tangin kasi kayong pandemic alang exempted. Andiyan nano ka pa, pwede kami turan kayong pandemya. Kaya kayong panahon na ini, ingakakit ko, it is a way na God is testing His people. Ikatamong Kristiyano, lalawanan nung matatagtamo, nung hanggang no ka rin tamo talaga magtiwala kayo. Kaya ning kaya daramdaman ko rin ang taong ning kailangan ng pamangan pero uling Kristiyano la sabihan daw, I know God will provide all my needs. Bilib ko ka rin taong makanyan. Kasi diyang, balo daw masakit yung mantun pamangan, pero uling at ilang faith kay God. Then rin taong matitest pero magtagumpay la. At yung gagawa ng God, po-provide natin yung karelang needs. Dito naman taong ta-transform ng God, dito taong kakit dangini. Kasakit pala nung datang ng Ginoo makanini ko. Kaya yung pandemic kayo nito, ito yung sabi ng Brother Kimpi, dapat yung kakata maging positive. Kita mo na yung Ginoo, yung gagawan kayong pandemic kayo ni. Aliya basta salot ni, aliya basta pandemya, nung ali, yung Ginoo lilinisan ng yato, yung Ginoo gagamitan yung pandemya ini para deng anak na, akuha na la. Kaya nginipin, dakala rin taong akakita mo, diyan ilang pumunta kayong church, pero dakala rin taong makiramdam karing social media, retang services, retang about aking spirituality, kasi maniwala la, malapit na data yung Ginoo. And I think this is one way na in God, si filter no rin kayang anak. Talagang sasalakanan no retang talagang taong para kayo. Ne? Kaya pinikataw, we are so blessed. Despite yung pandemic kayo, nitsuta pa rin Kenny, itatatabili kayo, maglingkod ta kayo, katang small way tamo para mag-glorify yung Ginoo at tutok ng kaya salamat kayong Ginoo, pupurihan kayong Ginoo at kalugaran tayong Ginoo. To God be the glory. Ay, Pastor. Alaya tayo si Sir Mitos. Aliyata litagal ka. Okay, itong mensahe ng thank you Brother Lens for the message. Dakal ka mo rin akong aral. Pero mag-focus ko kitang 2 Corinthians 5:17 na kapag ikaw ay nakay Kristo, ikaw ay bago ng nilalang, ang luma ay wala na, lahat ay naging bago. Totoo po ito, pati ikaw ay kinatagpo ni Kristo, tayo ay tumugon sa kanyang paanyaya kasi hindi naman lahat ay tutugon. Maraming, sabi nga, many are called but few are chosen. Maraming tinawag. Pero mapapalad po yung katulad natin na tumugon sa paanyaya, sa katawagan ng Panginoon. Dahil doon po nag-umpisa yung pagpapala sa buhay. Yung ikaw ay naging bagong nilalang nung siya ay tinanggap mo dahil siya na po yung nag-take over sa buhay mo. Diba parati kong sinasabi na kapag nung tayo tumanggap, yung sinner's prayer natin na sinasabi ko palagi sa prayer na magbuhat ngayong Panginoon, ikaw na ang mag-drive at ako ay magiging pasahero mo lamang. In that way, na hindi mo lamang siya tinanggap bilang iyong Savior, kundi tinanggap mo rin siya bilang iyong Lord. Kasi ang iba po, gustong-gusto nilang tanggapin si Kristo hanggang Savior lang. Hindi po kumpleto yon. Kasi kapag hanggang Savior lang, parang nilalagay mo lang yung sarili mo dun sa comfort zone na sa isip mo, ikaw ay ligtas na. Pero dalawa pong bagay yon. When we receive Christ, we receive Him as our personal Savior, at the same time, personal Lord.
sariling Panginoon. Di ba? Ano bang ibig sabihin ng Panginoon? Nung wala pa si Kristo sa atin, nung hindi pa tayo tumanggap sa Kanya, hindi pa tayo kay Kristo noon. Sino ang Panginoon? Tayo po. Tayo ang Panginoon ng ating sarili. But when we receive Christ as our Savior, at the same time our Lord, ibig sabihin nun, siya na ang Panginoon. Siya na ang bagong Panginoon ng buhay mo, hindi na ikaw. Siya na yung bagong Master. Siya na yung bagong bossing. Kaya nga ba, ang buhay Kristiyano po, ito ay transformation. Isang transformation na dati, ikaw ay mawawala. Si Kristo na ang, sabi nga ni Biel, paano kang makakahikayat kung ikaw pa rin ang nakikita ng mga tao? Kasi people listens more from what they see than from what they hear. Mas nakikinig ang tao sa nakikita kaysa sa naririnig. Tama yung sinabi ni Ben na kahit na marami kang sinasabi tungkol sa Diyos pero hindi nakikita sa gawa, malabo pong maniwala ang mga tao. Malabo. At tama rin na sinabi ni Ben na sa iyong nakikita sa iyong bilang isang batong katitisuran ay nadadamay ang buong born again. Kaya nga ba born again, parati ang born again na sinasabi, nadadamay ang buong born again dahil sa ating mga gawi na nakikita pa ng ibang tao. Kasi ng ibang tao po, ang alam nila sa born again, may pagbabago. Tama naman po yun. Ang sabi nga sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer lived, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ibig sabihin po, when we receive Christ, we were crucified with Him. Ano yung crucified? Kasama ng namatay. Nung namatay si Kristo, kasama na tayong namatay. Ibig sabihin, namatay na yung dating tayo. Sabi nga dito, I no longer live. Ibig sabihin, hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo, but Christ live in me. Di ba kapag buhay na si Kristo sa buhay mo, siya na yung makikita. Iba na yung dating pag-iisip mo ay mag-iiba, yung dating mga galaw, mag-iiba, yung dating mga sinasabi, lumalabas sa bibig, mag-iiba. Kasi si Kristo na yung magsasalita para sa iyo. Si Kristo na yung kikilos para sa iyo. Si Kristo na yung mag-iisip para sa iyo. Ang sabi nga dito, the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So doon po, unless we die for ourselves. Hanggat hindi ka namamatay, hindi mabubuhay yung Kristo na yon. Kailangan mamatay ka muna. Hindi yung mamatay tayo in flesh. Mamatay muna yung dating Dan. Mamatay muna yung dating Biel, yung dating Renz. Mamatay muna yung mga dating tayo bago tuluyang mabuhay si Kristo. So unti-unti, nasa proseso po yun. Unti-unti sa buhay Kristiyano, namamatay tayo. Hindi naman yung 100% mamamatay ka agad pagkatanggap mo, di ba? Habang ikaw ay nakakakilala sa Panginoon, unti-unti kung noon 100% ka, magiging 90% Dan, 10% Christ. Unti-unti, habang lumalago ka, lumalalim ka sa iyong pagka-Kristiyano, nakikilala mo ang Diyos, magiging 50-50 na, di ba? Hanggang sa yung purpose ni God na maging 100% siya sa buhay-buhay ay ma-accomplish. Darating po tayo doon. Huwag po tayong mag-alala. Ang sabi nga sa Bible, yung I can do all things through Christ who gives me strength. Sa kalakasan ni Kristo ay magagawa natin ang lahat ng bagay. So dito po, hindi po imposible yung magbago. Kapag tayo ay totoong mananampalataya at totoong tumanggap sa Panginoon, siya po ang gagawa. Siya yung gagawa ng paraan. Marami siyang gagawang, kung minsan, sasabihin mo, ako'y nagbago na. Pero mayroong isang, ating metong memory sheet ka, and then may pagulisa ka, may nagmura ka, ay hindi pa pala ako namatay. Kala mo namatay ka na. Pero yun po ay mga proseso lamang na ginagamit ng Panginoon
para tuluyang siya na po ang makita sa buhay natin. So, basta magpatuloy lang po tayo at patuloy na manalig sa Panginoon na patuloy na manalangin na tayo ay tuluyan ng baguhin ng Panginoon, especially now in this pandemic time na alam ko tama po yung sinasabi ninyo na may ginagawa ang Diyos, may layunin ng Diyos at little by little nakikita natin yung layunin na yun at para din sa ating kapakanan yung gustong mangyari ni Lord kung bakit hinayaan niyang pati yung kanyang mga anak ay danasin itong pandemic na ito. To God be the glory po. Okay, amen. Okay, mag-move na tayo sa testimony. Sis Belle, tas Jazz. Ay, So, sorry. parents, Speaker, mas pa. Open pala. Okay. Ito, ako, pasalamat kan Lord na yun, yung message na From 2. then thank you po kay Aldoldo ng pamaggabi and karang blessings na Aldoldo. Ito mo po. Thank you kan Lord. Gana. Amen. Ako, thank you Lord, king buong week na nilabas ulit na marakal reporting kay obra pero nilabas na ako din yan ng confidence at wisdom. So, thank you ko Lord kayang patuloy na provision, ang po paking spiritual blessing, ang po pang health, good health. Okay. Sis Belle, Jess. kami po, thank you kay God. And nagkasakit po yung aso namin si Kobe, nagka-amoeba. Okay na siya? Hindi pa siya kuya, wala pa din siyang lakas. Pag-pray natin siya. Nahihirapan po siyang kumain. Pero ngayon nakakainom na po siya ng tubig tsaka nakakapagdakad-dakad na. Medyo sumigla na po siya. Pero di pa rin siya ganong malakas kumain. Pinakompine po namin siya. And sana po, siyempre, tiwala tayo kay God. Tayo namin siya walang sawa. 2 days na po kasi siya ganun. Di po siya kumakain na talaga sa sobra time. Di namin alam ang gagawin. Sana, bigyan pa siyang buhay, Lord. Wala pa siyang 1 year sa amin. So, syempre, di rin kaya ni Mama. Iyak na si Mama. Di niya kaya. Wala pa man, umiyak na po siya. Wala pa kung paano na-inject, umiyak na. Wala pa man. So, yun po. Nagmana sila, no? Nagmana si Kobe. Opo, nagmana si Mama. Si Kobe kay Mama. Nako-confine din. Parang si Mama po. So, ayun po. Wala pa po kami tulog ni Ate Jazz, kami dalawa nagbabantay kasi hindi po pwedeng walang bantay si Kobe kasi syempre aso po siya, di po siya tao na napagbabawalan. Malikot po yung kamay niya. And baka tumulon-tulon po pagdakad-dakad. Pero natanggal na po yung dextrose niya. Wala na siyang dextrose. Nasa saig na po siya. Nagpapahinga na po. So, ayun po. Sana gumaling po siya. And thank you po Lord sa blessings. Thank you. Ito po, same. Thank God kasi po, ako po yung nagpa-check up ang po yung mother ko. And sakto lang po rin pera dadalan. And I thank God kasi gamakanano ang apalawek kay makanyan. Tas ito, kasi kailangan na rin po eh. Kasi manghinaya po makanyan. And I thank God gang makanyan man po. Margul niya pong bagi ko kaya kami ingaso kasi malilibag kaya po kayo makanyan. Tapos ito po, ay kareng everyday po na pamag-provide ng Lord kaya kami kay health, pang papakugin po makanyan na alin po mawawalaing positive kayong work da, but still kikip safe na po papa po makanyan. And niya ko rin po pagluluwal ko po pag magobra makanyan safe po. And ito mo po. Yes. Siyempre, bilang Kristiyano, yung peka blessing tam. Sabi dapat, every gising is a blessing.
Every morning na may gising ko, agad kong magpa-thank you kay God. Nandiyan makakira ko, thank you Lord, kasi nigising ko pa. Kasi masaya na po ta, kakabunta na yan nigising. Pero maliban kanta, although, pagkakakit ko rin taong mga problema, magkakasakit, sasakit na, ano kung isip na, I am so blessed na alang katapusang mag-thank you kang God na manatilitan kayang tama ng tabi, kaya katamo yung nga nakatamo king pandemya, ang po yung mag-provide kay katamong needs, kay Aldoldo. Kita mo, sobra-sobra ng pasalamat kay Ginoo. Kaya siguro, kay pandemya ini, ito alang katapusang mag-thank you kang God. And at the same time, dapat pasalamat ko rin nung kay makasap ka rin nga 5 tao. Kapamilya tanan ni God, gagamitan na katamo mong instrumento. Thank you, Lord, for everything. Amen. Pastor. I thank the Lord for the guidance king every day na panay kung nga niya lang kayo itang gabay king papalub tamo king isip tamo king papalwal tamo king asmuk tamo king papalwal tamo king actions tamo. I thank the Lord for the guidance every time we talk king nanuman pasalamat and nakapagkarakala na dapat pasalamatan king ginang muna ay itang ingatan na katang para liyaw king virus ini maragol na pong pasasalamat kay ita at maragol pasalamat tamo na provide na yung ano man pa mangailangan tamo king biye para misal tamo po king crisis praise the Lord for everything. Amen. Okay. Sis Biel, okay lang ikaw mag-pray ngayon? Wala si Nanay Mitos. Sige po. Okay. Prayer request. Si Kobe. Ako pala magka-pray. Kayo, paano po prayer request niyo? Prayer request. Muna na ako. Sige. Muna na ako sabi ko. Muna na ako mag-request. Kasi ngayon pa mo may balita na atin ako may positive kayo sa Bana. Dito sa lugar namin, meron na daw nag-positive sa COVID. Pakipag-pray Biel na sana ingatan ng Panginoon ng lahat ng tao sa subdivision. Pangalawang prayer, pakipag-pray yung sister ko, si Sister Dina, na kasi yung glaucoma sa mata niya parang kumakalat, no? Kaya nahihirapan siya, lagi sumasakit ang ulo niya. Yun ang prayer ko for today. Thank you, Biel. Sige po. Ako na i-ay ko papag-pray ng Tita Brenda tangking Japan Opo, si Titay. Gonzales sa Pilipinas, di ba? Opo. Ay ko tapos nagka-COVID daw tapos yung fast recovery Operation Grace Manilin, yung kapatid ni Julia fast recovery sa kanyang operation sa ovary. Tapos si Tita Les, yung kanyang problema sa shoulder na Sige po. gumawa na ng para si Lord para gumaling na tuluyan. Wala namang imposible kay Lord. At ipag-pray mo yung Biel, yung ating bayan, yung Angeles City tsaka yung buong Pilipinas na gabayan ni Lord sa pag-iingat yung mga tao. Kasi dumarami kasi yung mga tao parang nakikita ko parang inosente o matigas ang ulo na ayaw nilang mag-ingat. Na gabayan ni Lord ng bawat isa na sa pag-iingat natin sa crisis na ito. Yun po yung may operation? Ano? Kapatid ni Tita Juliet. Sige po. Grace. Si Tita Grace. Oo, na-opera na siya last Tuesday. Ngayon, fast recovery na lang. Sige. Okay. Bro Renz. Okay na po. Work lang. Sige. Si Tita Glenda, pag-pray daw kasi nga namatayan sila. So, the comfort. Tapos yung mga
taga-JOV na sunugan. So, pag-pray mo yung mga church members nila and recover nila. Yun lang. Okay na. So, let's bow our head and pray. Yes, Lord, we thank you for this night, Lord. We thank you, Lord, dahil muli po, Lord, is nanguna kayo sa araw na ito, Lord. Muli Saturday naman po, Lord, at nakalinig po kami ng iyong bagong salita, Lord, patungo kay Brother Lance, Lord. Maraming salamat po sa buhay niya, Lord. At sa message na ipinadala niyo po para sa amin, Lord, na nagabayan niyo po kami, Lord, na sa araw-araw naming pamumuhay, Lord, na sana po, Lord, ang bawat isa dito, Lord, at ang wala po dito, na hindi po namin kasama, Lord, ng worship team, Lord, tsaka churchmates, Lord, na sana po, Lord, ingatan niyo po kami sa pang-araw-araw, Lord, na bigyan niyo po kami ng magandang kalusugan, Lord. And Lord, pinagpipray ko po yung sister po ni Sister Res, Lord, na si Sis Gina, Lord, na may sakit po daw sa mata, Lord, na sana po, Lord, is hindi na po ito kumalat pa lalo, Lord. Na sana, Lord, is matigil po ang sakit na naramdaman niya, Lord. Na alam po namin, Lord, na i-heal niyo po siya, Lord, na wala na po siya maramdaman ng sakit bukas, Lord. Sa pagising niya, Lord, bigyan niyo po siya ng mata na malinaw, Lord, na muli, Lord, is maayos po ang kanyang mata, Lord, at makikita niya po kayo, Lord, na mahihil niyo po ito, Lord. Gagaling po sa sakit na ito, Lord. Na sana po, Lord, hindi na po ito lumala, Lord, at tumigil na po ito, Lord. Nagtitiwala po kami sa inyo, Lord, na alam po namin na mahaba na po ang isang segundo, Lord, para gumawa kayo ng miracle sa aming buhay, Lord. And sana po, Lord, is wala na po siyang maramdaman pa po, Lord, na sakit sa kanyang mata, Lord, tsaka sa kanyang ulo, Lord. And Lord, pinagkipray ko din po si Tay ko, Lord, or si Sis Ay ko, Lord, na meron po siyang COVID, Lord, na positive po siya sa COVID, Lord, na gabayin niyo po siya, Lord, na wag niyo po, bigyan niyo po siya ng peace of mind, Lord, na sana po, Lord, na hindi niya po isipin kung ano pong ang mangyayari sa kanya, Lord, kundi isipin niya po, Lord, na nandiyan po kayo para sa kanya, Lord, na bigyan niyo po siya ng pangatawan na kayang labanan ng COVID, Lord, na alam po namin, Lord, na walang imposible sa inyo, Lord, na papagalingin niyo po siya, Lord. Hindi po namin nakikita ang kalaban na COVID, Lord, pero alam po namin, Lord, na kayo po is kaya niyo pong labanan ng COVID na ito, Lord, na sana po, Lord, is bukas na bukas din po, Lord, na gagaling na po si Titay ko, Lord, sa kanyang sakit na naramdaman, Lord, na hindi po ito madali para sa kanya, Lord, pero alam po namin, Lord, sa'yo is madali po, Lord, at may posible po sa inyo, Lord. And pinagpipray ko din po si Tita Grace, Lord, na na-opera po siya, Lord, na sana po, Lord, is fast recovery, Lord, na sana po, Lord, wala po siya maramdaman sa pagkaka-opera nga, Lord, na sana po, Lord, is wala pong sakit na makita ulit, and sana po, Lord, mabuti pong at naging successful po ang operation, Lord, na sana po, Lord, is hindi na po maulit, Lord, na wala na po siyang ma-opera pa sa susunod, Lord, na sana po, Lord, is maging magaan na po ulit ang kanyang pakiramdam, Lord, at wala ng sakit, Lord. Kayo na po ang mangunak sa kanyang buhay, Lord, at kayo na pong bahala sa kanyang buhay. And Lord, pinag-pray ko din po si Sister Res na ilang week na po namin pinag-pray ang kanyang shoulder, Lord, na sana po, Lord, is gumaling na po ito, Lord, na sana po, Lord, is magamit niya na po ulit ito, Lord, dahil kailangan po niya ang kanyang shoulder, Lord. Marami po siyang ginagawang bagay, Lord, na sana po, Lord, is maging malakas na po ulit ng shoulder niya, Lord. Bumalik po sa dati, Lord. And para mabilis po siya sa kanyang mga ginagawa, Lord, na alam po namin, Lord, is mawawala na po yung sakit na naramdaman niya, Lord. Mawawala na po yung sakit sa shoulder niya, Lord, na matataas niya na po ulit ang kamay niya, Lord, at mapupurihan ka na po niya, Lord, gamit ang shoulder na ito, Lord, na wala na po nararamdaman na sakit, Lord. Na kayo na pong bahala, Lord, sa buhay ni Sister Res, Lord, na may kasakitan man po siya nararamdaman ngayon, Lord, pero sa po, Lord, dahil patuloy po siyang nandyan para sa inyo, Lord. Kaya pagalingin niyo po ang kanyang shoulder, Lord, na sana po, Lord, is mamaya po okay na po, Lord. Alam po namin i-heal niyo na po yung shoulder niya, Lord. And Lord, pinagpipray ko din po yung Samora family ngayon, Lord, na namatay po si
si Tita Cynthia, Lord, na lalo na po ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa, Lord, na i-comfort niyo po sila, Lord. Nabigla po ang kanilang pamilya, Lord, sa biglang pagkamatay ni Tita Cynthia, Lord, na sana, Lord, is bigyan niyo po ng peace of mind ang Zamora family, Lord, na hindi po sana sila mag-isip ng kung ano, Lord. And bigyan niyo po silang pahinga, Lord. Bigyan niyo po sila ng pahinga, Lord. Pagod po sila physically and emotionally, Lord, dahil sa nangyari po, Lord. Pero kayo po ang manguna sa kanilang puso at isipan, Lord, na i-comfort niyo po sila, Lord, na mag-stay po kayo sa kanilang tabi, Lord. Hindi po madali ang pinagdadaanan nila ngayon, Lord, pero alam po namin, Lord, na mapa- mana- na matatapos din po ito pagpipigati nila, Lord, and matatanggap din po nila ang pinagdadaanan nila ngayon, Lord. Basta i-comfort niyo lang po sila, Lord, and paisip niyo po na nandiyan kayo at magtiwala lang po sila sa inyo, Lord. And pinag-pray ko din po si Kuya Kimpi, Lord, na sana po, Lord, sa mata niya po, Lord, wala na po siya naramdaman, Lord, na sana yung gamot na binigay sa kanya, Lord, is yun po yung solusyon para hindi na po maulit sa mata, Lord. Gabayan niyo po sa kanyang work, Lord, sa pang-araw-araw na ginagawa niyo, Lord. Bigyan niyo po siya ng lakas, Lord, para sa kanyang trabaho, Lord, tsaka sa ginagawa niya sa pang-araw-araw. Guide niyo po siya kung saan po siya magpunta, Lord. And kayo na po ang bahala sa buhay ni Kuya Kimpi, Lord. Patuloy po kayong magpadana sa kanyang buhay, Lord. And pinag-pray ko din po si Kuya Renz, Lord, na sana makahanap na po siya ng work niya. Or sa work niya po, gabayan niyo po siya, Lord, na gabayan niyo po siya sa work niya, Lord, kung ano po yung planning niyo sa kanyang buhay, Lord, kung ano po yung gusto niyong tahakin niya, Lord, kung ano po yung destination niyang pupuntahan, Lord. Kayo na po bahala magplano nun, Lord. Kayo po ang manguna sa kanyang buhay, Lord, at saka po sa kanyang pamilya, Lord. And yun lang po, Lord. Kayo na po manguna sa buhay ni Kuya Renz, Lord. Kayo na po bahala, Lord. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala, Lord. And pinag-pray ko din po si Pastor, Lord, na maraming salamat po sa buhay niya, Lord. Nabigyan niyo po sana siya ng maganda pangangatawan, Lord, para patuloy po siyang magpayag ng inyong salita, Lord. And pinag-pray din po namin yung service bukas, Lord, na sana po, Lord, is yung message niya naman po, Lord, is maging pagkain na naman po na mabubusog po ang aming spiritual, na may mabago na naman po kaming kaalaman na malalaman, Lord. And pinag-pray ko po ang sabana po, Lord, na may nag-positive po sa subdivision nila, Lord, na gabayan niyo po ang bawat isa na nakatira sa subdivision na yun, Lord, na sana po, Lord, is wala na po madagdagan na case, Lord, at sana yun na po yung last, Lord. I-shield niyo po yung subdivision nila, Lord. Protectionan niyo po yung bawat isang tao doon, Lord, na ipaisip niyo po sana na huwag po sila maging pasaway, Lord, and sana maging takdang aral na po ito sa kanila, Lord, na ngayon po sa subdivision nila is may nag-positive na po, Lord. Yakapin niyo po ang subdivision na ito, Lord, at pagalingin niyo po ang may COVID na yun, Lord, yung nag-positive, Lord, pagalingin niyo na po, Lord, para hindi na din po ito kumalat, Lord. And yun po, protectionan niyo po ang bawat isa na nakatira doon, Lord. Bigyan niyo po sila ng maganda pangangatawan, Lord. And sana po, Lord, yun na po yung last na positive COVID sa subdivision na yun, Lord. And pinag-pray ko din po ang buong mundo, Lord. Pinag-pray ko po ang Pilipinas, ang mga frontliners, ang mga taong may sakit ngayon, and may mga COVID, Lord, na pinag-pray ko po, Lord, na kayo po manguna sa buhay nila, Lord, na kayo na pong bahala, Lord, sa mga nangyari sa mundo, Lord. Alam po namin na wala pong imposible sa inyo, Lord, na alam po namin na mas malaki pa po kayo, Lord, kaysa sa mga pinagdadaanan namin, Lord, na sisiw lang to sa inyo, Lord, na alam po namin na darating din ang panahon na magiging maayos lahat, Lord, dahil yun nga po, wala pong imposible sa inyo, Lord. Gagawin niyo po. Alam po namin na sa tamang oras at panahon, Lord, is magiging masaya na ulit, Lord, na magbabalik na po ang mga churches, Lord, para muli kaming magsama-sama, Lord. And pinagpipili ko din po yung mga taong hindi ka pa kilala, Lord, na sana po, Lord, is makilala ka po nila, Lord, ngayong lalo na po may pandemya, Lord. At saka yung mga tao pong naghihirap po ngayon, Lord, na sana po, Lord, gabayan niyo po sila, Lord, bigyan niyo po sila ng
ng mga gusto mo, yung mga, bigyan niyo po silang provision, Lord, and paranas po kayo sa kanilang buhay, Lord. Ayun lang po, Lord, yun lang po yung pinag-pray ko, Lord. Gabayan niyo po kami bukas, Lord, sa service. Gabayan niyo po si Pastor, Lord. Bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge, Lord. In His name we pray. Amen. Okay. Ay, wait lang po. Si Kobe pa po pala. Hindi, say na lang kasi. Personal na lang. Pinagpipray mo. Personal. Ah? Yung pinagpipray mo, nakalimutan mo. Wala. Personal. Personal na lang. Sige, pag-pray mo. Sige. Habol mo, Sige. habol mo. O sige. So, let's bow our heads and pray ulit po. Tignan natin ang ating mga mata. Lord, nakalimutan ko po si Kobe namin, Lord, na sana po, Lord, is gumaling na po siya, Lord. Hindi po namin alam kung ano po naramdaman niya ngayon, Lord, pero wala pa rin po siyang sigla, Lord, tulad ng dati, Lord, na pray ko po, Lord, na sana po bumalik na po sigla niya, Lord, na sana po, Lord, makasama pa po namin siya ng matagal, Lord, nabigyan niyo po siya ng healthy na pangangatawan, Lord, na sana po, Lord, na ito po yung mga gamot na sa kanya, Lord, na alam po na nahihirapan po siya sa Lord dahil hindi sanay sa ganito, Lord, at tama po siya sa pagtusok sa kanya ng injection, Lord, tsaka sa pag-confine sa kanya, Lord, na alam po namin, Lord, na i-heal niyo po siya, Lord, na bukas na bukas din po, Lord, is magiging masigla na siya, Lord, at makakalaro na naman po namin siya, Lord, na tsaka sana po, Lord, is hindi na po siya ulit magkasakit, Lord, dahil hindi lang po siya nahihirapan, kundi kami din po, Lord, dahil hayop po siya, Lord, sa tao na nahihirapan. Hindi katulad ng mga tao, Lord, na madaling sabihan, Lord, kapag may sakit. Pero siya, Lord, alam po namin na kayo lang po ang makakatindi sa kanya, Lord. Kaya, bigyan niyo po siya ng maganda pangangatawan, Lord, at balik niyo po yung dating niyang katawan na masigla, Lord. Wala pong posible sa inyo, Lord. Alam po namin na i-heal niyo po siya, Lord. Yun lang po yung design pray. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Kita-kits bukas for Po. Bye-bye. Bye-bye. Iyay ba? Ito na yan. Iyay ba na lang? Alik po ba? 50 naman. Alike yan. Alay ka na. Alayo man po din. Okay. See you. Okay. God bless. God bless you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye po. Ingat po. Ingat. Ingat din. Bye-bye. Sige po, bye-bye. Bye-bye.